Naku naman, current undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue, pinulaga ang mga boxing fans sa kanyang biglang pag-amin. Talagang umayaw na, bumag daw ang buntot dahil ayaw makatikim ng talo. Kaya ngayon pa lang ay ibinulgar na niya na hindi niya kakasahan si Gervonta Tank Davis. Record ni Manny Pacquiao, malabong matalbukan ni Inoue na maging 8th Division World Champion o higitan pa. Ang kapatid naman ni Naoya na si Takuma Inoue na kasalukuyang WBA Bantamweight World Champion, may pasabog. Ibinunyag na nakatanggap na siya ng payo sa kanyang kuyang-kuyako na si Naoya kung paano niya wawasaki ng ating kaubayan na challenger na si Jerwin Cass sa gabi ng laban nila ngayong February 24 sa taong kasalukuyan sa Kokugikan, Tokyo, Japan. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Prangkang sinabi ng Japanese star na si Inoue na ayaw niyang umakyat ng timbang at maglagdag ng 13 pounds para harapin si Gervonta Tank Davis sa 135 pounds at beltahan niyang sinabi na hindi siya lumalaban para kumita ng malaking pera. Itong si Tank Davis mga kwento ay isang mabigat na kalaban para sa sinumang mga boksingero ngayon at lalong-lalo na kay Inoue na nagkaroon na nga ng isang mahirap na laban kontra sa 37 anyos na si Nonito Donaire ilang taon na ang nakalipas. Ang pag-akyat ng timbang ay magbibigay kay Inoue na isang napakalaking payday sana kung kasanang niya itong si Tank Davis sa lightweight division. Ngunit ito ay isang mapanganib na laban para sa halimaw ng Japan at malamang ayon sa ilan, dito na magwawakas ang karera ni Inoue at napakadelikadong laban ito para sa kanya. At ayon nga sa Boxing News 24, sinabi nila na napakaraming parusa ang inabot ni Inoue sa kanyang huling laban kontra sa former IBF WBA Super Bantamweight Champion na si Marlon Tapales para sa undisputed showdown nila sa Japan noong Disyembre. Naniniwala ang ilan kung kaya't nagpasya itong si Naoya na manatili muna sa 122 pounds. Ilang mga hambalosin kasi ang mga natanggap ni Inoue mula sa mga atake ni Tapales bago pa na-knockout ni Inoue itong si Tapales. Matapos ang problemang nakita ni Inoue laban kay Tapales, siya ay nasa isang unwinnable mission kung siya ay umakyat ng 3 weight classes para harapin itong si Tank Davis para sa kanyang WBA Lightweight World Title. At kung magawa mang manalo ni Inoue mga kwento, at sabihin na lang natin na umakyat siya mula sa featherweight, super featherweight, lightweight at nanalo pa rin siya, ito ay 7th division pa lang niya. Ibig sabihin ay may isang division pa na kinakailangan niya para tumbasan si Pacman. Ibig sabihin, kinakailangan pagkasahan ni Inoue sila ni David Haney. So Real Matias, Eufimo Lopez at iba pa para maging ganap na 8th Division Boxing World Champion. Kaya kung talagang ligasiya ang gusto ni Inoue, di ba mas maganda na undefeated na plus 8th Division World Champion pa, pinantayan si Pacman at tinalbugan pa dahil wala siyang talo, di po ba? Pero ganun pa man, kung yan ay kaya lang mapagtagumpayan ni Inoue. Ikaw kwento, kaya ba ni Inoue nagawin ito? Pero ganun pa man, hindi target ni Inoue ngayon na kahit sino na lang papalagan niya para lang kumita ng malaking pera. Dahil ayon nga sa kanya, ay gusto niya na magretiro na walang bahay naman siya ang kanyang kartada. At kahit nga umakyat si Inoue sa 130 pounds o sa super featherweight division upang labanan ang hard-hitting champion na sina Joe Cordina at Emmanuel Navarrete, ay talagang masasabi natin na dadaan talaga ang karayom sa butas. Dadaan sa butas ng karayom itong si Inoue. At baka dito na niya malasap ang unang pagkatalo at baka ano pa ang mangyari sa kanya pagkatapos ng laban. Si Naoya mga kwento ay may magandang performance na ipinakita sa 122 pounds. Kumikita na ng malaking pera sa weight class na ito kung saan siya naaayon at nasa baluarte pa niya ang kanyang mga laban. At ayon nga sa ilan ay hindi makatwiran para sa kanya na sirain niya ito sa pamamagitan ng pag-akyat ng timbang hanggang 135 pounds at pagka masakit rin lang siya ni Tank Davis na talagang isang masamang pangyayari ito para kay Inoue. Kaya ayon nga kay Inoue, gusto niyang palaging ipakita ang pinakamahusay na Naoya Inoue. Hindi nga siya lalaban kahit pa sa super featherweight division dahil lang maganda at malaking pera ang kikitain doon. At ayon pa kay Inoue, marami na ang mga boksingero naghahabol ng pera, ngunit nauwi sa hindi maganda ang resulta. Ang dahilan kasi para kay Inoue kung bakit siya lumalaban ay hindi para sa pera, kundi para sa ligasiya. Kaya talagang ayaw na ayaw niya ang ideya na umakyat ng 135 pounds para harapin itong si Tank Davis para sa kanyang WBA Lightweight World Title. Ikaw kwento, ano ang reaksyon mo dito sa mga pahayag ni Inoue? Sige nga, pakibagi mo na lang sa baba. Maraming salamat po. Samantala, nababala na ngayon ang promoter at manager ni Takuma Inoue na si Hideyuki Ohashi
sa nalalapit na magharap sina Takuma at Ankas na para kay Iwashi, itong si Ankas mga kwento ang pinakamalakas at magaling na makakalaban ni Takuma kaya gagamitan nila ng pagtuturok ng Ching Chang Fu. Hindi biro lang kakwento walang turok na mangyayari pero malay mo ay wala talaga. Mga kakwento, kampante naman itong si Takuma na kaya niyang talunin ng ating kababayan dahil bultan niyang sinabi na si Naoya ay may tips na o sa mga payo ay nabigyan na siya. Iabangan na lang daw natin ang kailang paparating na laban dahil para kay Takuma, napakainit na bakbakan sa manonood ang matutunghayan. Well, sige lang, magyabang ka Takuma dahil baka sa laban Takuma, taob ka. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos sa mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Chris TV, kay kakwentong Dan Bliss Perez, kay kakwentong User, kay kakwentong Mando, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.